Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong, sorry na busy ako iyong July 27 to August 2, 2025. Maraming salamat po na kay Ronald Balbuena. Ronald Balbuena, WZ7, letter T, letter T. WZ7, letter T, letter T. Sa iyong thanks donation. Maraming salamat po sir, always. At syempre sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below sa baba po ng video. This sa general reading Kabayan Aris, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi na sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyari, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Energy reading tayo, Aris. Ano man ang energy mo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Ipasok mo ang sarili mo, ha? Para kay Aris, ano ang iyong energy this week? Energy this week ni Aris. Ay, hindi kita. Energy. Okay, ang energy mo this week. Okay, you show your strength. Siyempre, you show yung confident, no? So, nakita ko dito. Siyempre, sa iba sa inyo, ang nakikita ko energy nyo, may mga hinihintay kayo o may mga hihintayin kayo. Ganyan. Yun. May offering din ako nakikita sa'yo. Siguro, may mag-offer sa'yo or may kakausap sa'yo. Meron tayong Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, at Aries, Leo, and Sagittarius. Maaring this is a new love or maaring related to a work, related to a money, ganyan. May mga marireceive kayo sa iba sa inyo or maybe communication with someone, no? Sa iba. Ang energy mo rin, yun nga, sabi ko sa'yo, is may mga bagay na malo-loss of thought ka, may mga bagay na you are na hindi pa ready to let go. May mga ganon. May mga bagay na may mga darating kasi na opportunity. Siyempre, emotional thought, no, sa iba. Yung energy mo, siguro hindi yung emotional thought, handle yung mga bagay o sitwasyon na dissatisfaction, handle yung bagay na you're feeling stuck, maraming questioning, natatakbo sa isipan, may mga makakaramdam ka ng pagka-boring o nabobored ka na, ganyan. Yun na nakikita kong energy sa iba. May mga minamanifest ka, kumbaga, sa iba sa inyo. Tingnan natin ang parating. Anong parating kay Aris? Sa iba, may parating na pera sa inyo. Or offering an opportunity. Opportunity or love sa iba. Ano ang parating kay Aris? Nagkakaroon no? Sana hindi lahat. There's a rejection. Yan, may rejection pa tayo sa iba sa inyo. Iba't ibang klase ang rejection na ayun ninyo. Parating sa iyo, Aris. Uy, related ka ba sa ano? O same fire sign mo? Kasi parang palaging lumalabas yung same energy mo Aris. Kay Sagittarius, ayan, Aries, Leo, Sagittarius. Always siyang lumalabas. Okay, ang parating sa'yo, may mayroon ka daw i-dream or may i-illusionin ka. May mga i-illusionin ka, feeling emotions ka, may mga goal ka na gustong makamit. Yun na nakikita ko dito. Pero you show your strengths, no? Sabi ko tulad nga kanina, may mga bagay na kukontrolin mo yung feelings mo, yung emotions mo, ganyan. Nahan doon yung parating sa'yo. Ando yung patient siguro magiging patient ka this time. Yun ang mararamdaman mo this time.
may parating din is someone or may mga tao na susuporta sa'yo or vice versa tayo, merong tao na they giving you a love and support or you want to give love and support with someone, maaaring vice versa. Sa iba sa inyo, you're thinking for a joy, collaboration, o kaya is to a victory and success in a situation. May mga bagay na iisipin mo, yun, a night. Yan, maaring may mga sa iba sa inyo, kung night, lalo na kung night shift kayo, di ba? O kaya naman yun nga, konti yung tulog nyo, kailangan nyo rin magtulog. Parating din sa inyo, um, thank you for achievement kasi, ang nakita ko sa iyo eh. Yun. May mga subconscious din situation ako na nakikita sa iyo. Siguro andito rin yung sitwasyon na ikaw or someone is may tao na may marireceive ka sa kanya o kaya may mag-aaya sa iyo na lumabas, to cooperate, ganyan. Or may mga gagawin kayo, o kaya inuman, kainan, malaki man o maliit dyan, may mga ganyan. Alam mo, I don't know why, pero maraming tao ako nakikita sa iyo. Siguro hindi yung suportahan, no? Hindi yung bawat isa magkakaroon ng support sa'yo or ikaw ang susupport. May mga ganun sitwasyon ako na nakita. Yun ang mga parating sa'yo dito. And you will become a center of attention din sa nakita ko ito, Aries. Siguro iba sa inyo pag-uusapan kayo, iisipin nila yung mga bagay o sitwasyon na nararapat para sa'yo, mga ganun. Or ikaw ito ha. Yun ang nakikita ko sa'yo. May victory and success naman, pero sa ngayon siguro hindi pa siya, sa iba hindi pa siya magsasuccess. No, still waiting and may mga need to progress pa. Pero ang nakikita ko dito, after this year, Aries, o maaring sa iba naman sa inyo, in a week, in a days, in a week, in a month, nangyari na o mangyari pa lang, or sa iba is next year, magkakaroon ka ng bagong journey sa buhay mo. There's a new journey coming in life. Kung sa mga aspeto ng buhay mo. Maaring sa love life, maaring sa mga project mo, maaring sa destination mo, maaring yan. May mga collaboration, may mga gathering, no? Sa iba. Either sa iba is may mga pupuntahan ka na celebration, married, pregnancy, or any birthdays, mga ganyan. Kung ano man yan, na maraming tao in life. May maraming tao ako nakikita kasi. Uy. Tingnan natin ang dapat iwasan ni Aries. Ay, namatay yung natin. Dapat po iwasan ni Aries. Baka may pupuntahan ka na maraming tao, ganyan. Diba? And you want to success sa bagay na yun. Dapat iwasan. Okay, iwasan mo daw na hindi mo makakamit o hindi mangyayari yung mga manifestations in life mo. Yun, yung mawalan ka ng pag-asa, iwasan mo yun. Diba? Iwasan mo din, ano ba tong inumin ko? Iwasan mo yung sadness, yan, iwasan mo, yung mag-struggle ka, yung marami kang isipin, na baka ganito, baka ganyan. O, iwasan mo rin yung mga tao, yung conflict, syempre, iwasan mo yung conflict, mga agreement, tension, and then, iwasan mo na hindi ka mag-action. Syempre, isa rin yun is not to taking action. Iwasan mo na pagdudahan yung sarili mo, limitahan yung sarili mo sa mga kilos o galaw o decision in life. Iwasan mo yung ma-manipulate ka ng sitwasyon o may mag-manipulative sa'yo. Or maaring ikaw, kung manipulative na person ka, iwasan mo na lang din yun, di ba? Iwasan mo yung illusion ka ng illusion pero is not taking action. Iwasan mo yung mga tao na nagagamitin ka lang o kaya is yung ikaw, kung bawa sa sarili mo yung mga tao na gagamitin mo, ganyan, di ba? Iwasan mo rin. Mga tao, iwasan mo rin yung puot at galit, yung ma-imbalance ka, yung sarili mo lang ang isipin mo, iwasan mo. Iwasan mo yung mga tao na mapang-angkin, o yung mga very possessive person, yung iwasan mo yung kawalan ng pagkakaisa o hindi magkaroon ng pagkakasundo-sundo, yung mga tao na hindi compatible sa'yo, umiwas ka na lang hanggat maaari.
syempre, iwasan mo na wag mo lang isipin yung sarili mo. Isipin mo din yung ibang tao. Hindi ko naman sinasabi na ganun kayo kasama o masama kayong tao. Pero kasi minsan, in a good way, in a good way. Mahirap din kasi yung ma-organize ka lang. You need to be organized sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa emotions mo, sa pera mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa pakikitungo, any situation, sa lovers mo. Huwag kang papasok o huwag kang pumasok o huwag mong gawin na ang sitwasyon na ang kapalit noon ay magiging karma para sa iyo at the end. Hindi bale kung sa iyo tumapo yung karma na yon. Paano kung sa kapatid mo, sa magulang mo, sa ganito, sa ganyan, di ba? Mahirap yon. Umiwas ka na sa mga bagay o sitwasyon na hindi magiging maganda ang bunga at the end. Yung mga dapat mong iwasan. Tingnan natin when it comes sa love. Sa love. Tsaka yung mga taong nangliling lang o mangliling lang. Ikaw to ha, iwasan mo mangling lang o manling lang. Siyempre, iwasan mo yung magkaroon ka ng pagdududa sa sarili. Diba? Iwasan mo yun. Vice versa tayo ha. Love. Kamusta ang love ni Aries? Please show me. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Uy. Sabi natawa-tawa ko. Ano ba yung kanta na pumasok sa utak ko? I'm in love with you. Alam niyo yun? Yung kanta na yun? That I keep on turning. Ayun. Kayo na basta yun. Nahustisyahan ko ba yung kanta? Kasi bigla siyang pumasok. Nung lumabas to, bigla siyang pumasok sa utak ko. Yung sa intuition ko yung kanta ngayon. Baka related yung meaning na yun sa'yo. Kaya, i-research nyo na. Sabi, ate, hindi ko nga alam hindi ko rin magsama kasi biglang pumasok lang sa isip ko Yun. Tingnan natin. Sa love is the High Priestess. Bakit High Priestess sa love? Ni Aries. Okay. Ano to yung ano? Ano yan? Okay. May something. Okay. When it comes sa love, andito yung situation, no, na maaring isa sa inyo is totally lumayo o nagkaroon na talaga ng hiwalayan in this relationship. Kumbaga, inilaya niya yung sarili niya at yun nga, inirelease niya yung sarili niya sa'yo, no? Kumbaga, mas nagtiwala siya sa intuition niya. Ikaw ito or siya to, ha? Yun yung nakikita ko sa kanya. Kasi siguro nagkaroon na pagpapabaya, ganyan, in this relationship. Kumbaga, andun din yung sitwasyon na naging pasaway yung isa sa inyo, kaya inirelease niya yung sarili niya sa'yo, or ikaw inirelease mo yung sarili mo sa kanya, handoon yung pagdududa, o yung doubtful in this relationship. Kumbaga, maaaring may nalaman siya katotohanan sa'yo, no? Sa iba ganoon. Kumbaga, nahandoon din sa iba sa inyo, in this relationship, nagkaroon ng pagkalito. Kumbaga, nalilito siya in a two situation sa iba sa inyo. At maaring nga, may nagsisinungaling at nagkaroon ng pagsisikreto in this relationship. Diba? Naging pasaway yung isa sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. Isa kasi is nag-move na siya o nag-move siya. Ganun. Pero siguro nga kasi nga, hindi ko naman sinasabi na ate kinat na ba niya ako sa buhay ko, hindi pa. Kasi naaalala ka pa niya. Kahit na nag-move na itong tao na to, hindi ka naman niya totally ikinat sa buhay niya or hindi naman kanya binilak, hindi ka naman niya na kung kakausapin mo siya, kakausapin ka niya or vice versa tayo. Pwede mo pa siyang makausap at pwede pa kayo magkaroon ng connection o maaring nagkakaroon naman talaga kayo ng connection pa sa ngayon. Yun ang nakikita ko kasi maaring nahahatak ikaw or siya pa rin na nakaraan o maaring may mga dapat mapag-usapan, mga ganyan. And kung kayo is kung kayo is single, ang nakikita ko dito is there's a person here na napaka very caring niya sa iyo.
no? Ganun din naman yung mga nagkahiwalay. May tao na very caring sa'yo, maaring itong tao na to is in a distance siya. Hindi ko alam kung nasa ibang bansa siya, nasa ibang lugar, ibang baryo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Pero, may inaalala sa sa'yo eh. Or may inaalala siya sa part niya. Ganun ang nakikita ko sa kanya. Maaring may mga pinag-iisipan pa siya na bagay-bagay to move forward sa'yo, o kaya sa mga single to o kaya may mga inaalam-alam pa siya about sa'yo. Yun ang nakikita ko sa kanya. Kasi hindi ko pa nakikita na baka mag-action siya or a-action siya. Wala pa ako nakikita. Maaaring secret love sa iba, sa inyo. If you are in a relationship, sa nakikita ko sa iyo, if you are in a relationship, isa sa inyo pasaway. Sana Aris hindi ikaw ang pasaway. Pasaway talaga. Kumbaga, ang nakikita ko dito, may mga bagay na nadidelay. Halimbawa, kung may third party dito, hindi niya maaalis yung isa. Hindi niya maalis-alis yung isa. Nagkakaroon ng choices in life. Ganyan, sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. Isa sa inyo pasaway, immature, no? Andun din yung sitwasyon. Andun yung isa sa inyo madaling mainip o mabagot in the relationship. Kumbaga, ayaw kasi ng platted relationship. Gusto nila na-excite sila. Yun ang nakikita ko. Kaya kung sino man ang makakagusto kay Aris or vice versa tayo vice versa, kailangan palaging may new adventure. Ganyan. Kailangan may new excitement, may new situation. Kasi medyo bagutin kasi si Aris, no? Ang nakikita ko dito sa inyo. May recklessness, May syempre, may pagdududa pa rin. Ako nakikita. Kumbaga, kung alam mo naman na may third party na, handun ka na lang sa sitwasyon na nananahimik ka na lang. Kung hindi mo man alam, pasaway nga ang isa sa inyo. Yun nakikita. Siyempre, handun yung anxiety, stress, pag-aalala, takot in this relationship. Pero may delay. Hindi ko pa nakikita yun. Kumbaga, iba nahadun pa rin sila sa overwhelming, no, ng relationship na ito. Now, overwhelmed pa rin. Tingnan natin. Baka may mga asikasuhin kayo, no? May mga papers, documents, situation. May ayusin ba kayo? May isusulat ba kayo? May kailangan bang gawin? May mga ganun na. Ayusin nyo na. Isulat. May tao na hihingi sa'yo ng tulong. Yan, or may tao makipag-usap sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Siguro magkakaroon kayo ng dealing, collaboration, meron siyang sasabihin sa'yo, meron siyang isi-share, ganyan, o may sasabihin, yung ganun. O ikaw ang tutulong, vice versa. May parating din sa'yo na ganun. And then, syempre, andito rin na sitwasyon na, may malilito ka May mga bagay na pwede kang malito. Ano ba yung pwedeng malito? Halimbawa, kasi, may tao kasi dito na disconnected na sa'yo. Kaso, siguro malilito ka sa kanya, ano ba yung pakay niya? Ano ba yung talagang, pakay niya sa akin? Ano ba yung gusto niya sa akin? May mga ganong sitwasyon. Ano ba ako sa kanya? Bakit ba ganito? Bakit ba ganito? Or vice versa. May mga ganong sitwasyon. May mga bagay na i-evaluate mo. May mga bagay na magkakaroon ka ng choices in life, or may isipin ka related to a choices. Sa iba naman sa inyo is may mga multiple tasking at may mga multiple priorities ka na gagawin this time. Sa iba sa inyo. Baka may mga collaboration, partnership sa iba. Diba? May mga recognition sa iba. Sa iba sa inyo, hindi kayo lahat to may tao dito na may hidden motive or hidden agenda sa'yo. Iba dito, hindi kayo nagtitrust sa intuition nyo Trust your intuition. Hoy, you're waiting for something. Yeah, may mga hihintayin ka raw, no?
iba dito may mga hinihintay. Ibig sabihin, siguro may mga hinihintay kayo na resulta, na revelation, na answer, na enlightenment, ganyan. May mga hihintayin kayo. Halimbawa, naghihintay ka ng text, naghihintay ka ng resulta lang ganito, naghihintay ka ng communication with someone, naghihintay ka ng something, ganon. No? O na acceptance, mga ganyan. Yun ang nakikita ko sa iyo. No? O kaya getting together with someone na gustong ma-achieve ito, yung goal na to, yung ganyan na to. Yan. And then also, ang nakikita ko dito, may pagpapasyahan daw kayo. No? May pagpapasyahan kayo na isang sitwasyon to achieve. Kaso, ang nakikita ko sa iyo dito ay kinakailangan mo magplano. Kailangan mong mag-take advantage bago ka mag-action o desisyonan yung bagay na yon. Kumbaga, you need to use your wisdom to clarity yung sitwasyon o yung to clarity yung desisyon o pagpapasya o to clarity yung dapat mong focusan this time to achieve yung bagay na yon. Or andun yung situation na magkaroon ka ng disiplina, syempre isa rin yun. And then, make a strategy plan and mga new perspective in life, no? Yun ang sinasabi dito. May mga pagpapasyahan ka. And then also, merong sabi dito, mag-save ka ron ng money ha. Save money. May namimiss ka ba? Or maybe there's a communication coming din sa iba sa inyo na mas nakakabata sa'yo. And then, ang nakikita ko dito ay you controlling yourself or you're controlling your emotions sa iba sa inyo. Kukontrolin mo daw yung sarili mo. Kanya, ang nakikita ko sa iyo. Sa iba dito, andito kayo sa sitwasyon mo, siguro is baka iba naghihintay kayo na sana dumating na si twin flame, si soulmate, sana pakasalan ako ni ganito, sana makita kami ni ganito. May mga ganong sitwasyon. Oo, no? Ang sinasabi dito. Andito rin, tandaan mo, you're the controller of your life and you're the authority of your life. Ano? Kung ano yung mga dapat mo pagpasyahan, gawin, aksyonan, desisyonan. Kung ano may mag-resulta, yun na sa'yo. Kaya nga, sinasabi ko, nagamitin mo yung karunungan mo o yung isipan mo, yung talino mo, to clarity yung mga bagay o sitwasyon in life. Sa iba siguro may mga pupuntahan kayo, maaring kasalan, birthday, celebration, happiness, joy, ganyan. May mga getting together, maaring iba kasama sa trabaho, friend, family, ganyan. May mga surprise parties, events, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Sa iba dito, this is a community community or teamwork, ganyan. Parang andun yung maraming tao, ako nakikita. Parang may iba sa inyo is merong kakausapin ka or may taong kakausap sa'yo na mas mataas sa'yo. Yun na nakikita. Or maaring ikaw yung mataas at may kakausapin ka. Anak, mainit dyan! Ano ko, nasa hita ko siya, sa paanan ng mesa. Tinapat ako na na-irregular pa. Okay. Medyo iba sa inyo, sensitive ngayon, sa kumbaga, you're feeling emotions, ganyan. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng burden, struggle, problem sa iba. Kumbaga, may mga bagay na nahihirapan ka na, nabibigatan ka, you thinking for emotions, ganyan. Ako na nakikita sa iyo. Kumbaga, may mga bit ka pa na buhatin, no? This time, hanggang ngayon, sa iba sa inyo. Siyempre, may darating na excitement. Kumbaga, makakaramdam ka na excitement din. May mga excitement situation or you thinking for excitement or may mga bago kang paplanuhin. Kumbaga, new exciting plan o handito rin yung you jump to your fashion or need to jump to your fashion. Be confident din sinasabi dito. And hindi ko alam, hope hindi ikaw, may tao dito na very playful. Ako nakikita. May mga biglaang mangyari. Kasi may mga biglaang pakikipagsapalaran na magaganap o mangyayari. Maybe may mga biglaang project, may mga biglaang sitwasyon coming sa'yo. Ganun na nakikita ko sa'yo dito. May tao doon makipag-usap sa'yo.
Maaaring makatext ka ng text message with someone na very intuitive, very caring, loving, gentle, compassion. And mabait siya actually. Medyo may pagka-matured ang isip niya. Yan, magkakaroon ka ng communication dito sa daughters. Aries, Leo, Sagittarius, nandito lahat wala palang coin. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Gemini, Libra. Yun ang nakikita ko dito. Baka isa doon magkakaroon sa'yo ng communication. Text man yan or communication. Or news. May mga may mga risk na darating o darating o gagawin. Ganyan. So, iba sa inyo, this a new idea. Yan. Siguro may mga new idea na kayo na gagawin, plano, actionan, o need something, iba project. May mga bagong project na parating. O darating pa. Oy, may union Nyak. Sabi ko pa na may union. Isip na to. Okay. Trust your intuition, May tao na disloyal. Yan. Maari din naman sa iba sa inyo, sana hindi naman ikaw. May tao kasi ako nakita na may mga tao na hindi very supportive sa iyo. Or may tao na ayaw mo na suportahan. Ganyan. O may tao dito na disloyal. May mga pangliling lang, nangliling lang, mangliling lang. May tao dito na hindi pa rin siya nagbabago. Pero gusto niya ng renewal sa iyo. Gusto niya ng union or gusto niya ng communication or gusto niya ng pakipag-usap o pakipagkasundo sa iyo. Pero nakita ko sa kanya, gusto niya ng new beginning pero hindi pa siya nagbabago. Or maybe this is you or someone into your life. So, iba sa inyo, may mga new project, new ideas ako na nakikita na maaring hindi mo pa siya mapo-force this time. Maaring may konting i-delay mo siya. Maaring ganun sa iba sa inyo. Ganun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May taong arrogante, may taong mahina, or maaring ikaw na panghihinaan ka ng loob this time, or may sakit ka, or someone sa iba sa iyo. Pero you try to make it balance. Kahit pa paano naman, kung may sakit o may nararamdaman ka, kahit pa paano, na susolusyon na naman ito. Kasi you're taking good care yourself this time. Siyempre, may darating din na good news. Hindi ko naman pwedeng sabihin na walang good news, di ba? May darating na good news. Siguro hindi man siya mangyari in this week, this month, or this year, by the next year. There's coming good news sa buhay mo. Sa nakita ko may mga achievement, happiness, fulfillment, or there's an abundance coming into your life. Nangyari na or mangyari pa lang, pero may mangyayaring maganda sitwasyon in life. Ako na nakikita sa iyo. Arigatou namaste, God bless.